Bakit? Nasa tama Wala tayo siya. na panambahan. At yan po ang patutunayan natin sa ating topic. Medyo studies po tayo ngayon, amen? Kaya, dare not to sleep. Ano mag-charge? Amen? Good Friday is a payday. Yan po ang topic natin. Friday Is a payday. Payday daw. Of all religions in the world, there are 4 majors, like Islam, Hinduism, amen, Buddhism, and Christianity. There are small religions, pero ito po yung major, amen. Of all religions in the world, Christianity is the only faith in which the founder personally died for the followers. It's very important. Napakahalaga po nating malaman ito. Amen? Ito po yung kauna-unahan natin dapat matandaan. Christianity is the only faith in which the founder personally died for its followers. Amen? Because it is distinguishes from every other so-called religion. Yun po ang pagkakaiba nating Kristiyano sa ibang reliyon. Amen? Ang founder natin ay namatay para sa atin. Remember that. Buddha did not die for the Buddhists. Muhammad did not die for the Hindus. Maharaj did not die for the Muslim or Muhammad. They wrote good books. They write wise sayings. They establish different systems or tradition that their follower must follow, but only Christian faith, who is the founder, died personally for us. Napakahalaga po natin malaman yun. Kasi dun po sa nakausap ko sa bus, may shaking. Katulad nung taga-J, ang sabi niya, hindi naman mahalaga ang religion. Ang mahalaga yung relasyon. So, hindi tugma. Amen? Napakahalaga na alam natin ang pundasyon natin kung bakit tayo narito. Bakit tayo nagpupuri sa Panginoon. Amen? He personally died for us. No other religion is the same as us. Walang ibang reliyon na ang founder namatay para sa kanyang followers. Only Jesus. Amen? Walang iba. So, kailangan alam po natin. Hindi po ako galit. Seryoso lang ng konti. Amen? Secondly, no other faith on earth promises the cleansing of personal and corporate sin to the personal sacrifice of its founder. None. Amen? Wala. Only Christian faith. Kaya kapatid, huwag ka nang shake dyan. Badi. Kasi may nakakausap ako. Sabi niya parang totoo yung sinasabi mo, Chief. Hindi stable. Amen? Meron ako. Hindi stable yung pananampalataya. Why? Kasi hindi alam. Hindi alam kung ano yung totoong pundasyon. So I believe today wala nang mag-shake. Amen? Wala nang mag-i-struggle. Tama kaya yun na. Kasi meron isang kapatiran, sabi niya, hindi ako makaakay. Kasi baka daw kulto tayo. Kasi ngayon ko lang narinig yung Eagle 7 eh. Sabi ko naman sa kanya, kapatid, you should explain our faith. Amen? Yung ating tinatayuan, yung ating pundasyon, yung ating pananampalataya, yung tumawag sa atin, yung nagbigay ng buhay sa atin. So never ever forget that. Muhammad never claims his death and his blood would forgive the sins of Muslim. Totoo, magbasa kayo ng kanilang libro. It's true. Buddha never once suggested that his life is as pure as he claimed it was, could in any way affect
the personal and corporate sins of the Buddhists. Never did he suggest it. Amen. Ang sabi ni Buddha, follow the wise saying. Amen. No religion, no matter how good their teaching may be, the leader or the founder claim that their life and blood could cleanse the sins of their followers. None. Wala. Only Christ's faith. Jesus said, John 10:15, I lay down my life for my sheep. Only Jesus. Walang ibang leader ng religion na nagsabi nito. Si Kristo lamang. And it is very important na malaman natin ito. Amen? He said He is going to die to cleanse the people who follow me. No other faith claims that. Ayan? Walang ibang pananampalataya na nagkiklaim nun. Only Jesus Himself. Ang pundasyon natin sa lugar na ito. Amen? Sa ating buhay. So never commit in a religion that doesn't deal with sins. Sabi nung sa good works daw, masasave na tayo. It's not true. I believe it is safe to be in the Christian faith. That's why I am glad may magagandang babae ako nakikita ngayon sa lugar na ito. Amen? At lalaki pala, dahil may lalaki tayo. Guwapo. Amen? No other faith guarantee of your sins be forgiven and cleansed. Only here in Christian faith. Dito lang. Siguro naman maliwanag na maliwanag ito pagkatapos ng service, ano? Wala nang gegewang-gewang ang pananampalataya. Parang hindi ako dun tinawag. Parang yung isa kong kapitbahay. Dati sa JIN umaattend, ngayon sa Kingdom na. Yan o. Na-shake yung kanyang pananampalataya. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Natisod sa leader. Sabi ko, leader pala, ang pundasyon mo. Amen? So, church, hindi po ang leader ang ating pundasyon. Ang pundasyon natin dito ay si Kristo. Si Kristo, hindi si Christy. Hindi si Christopher. Amen? Si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya don't ever be shaken of your faith. So today, I will be clear to you. Para naiintindihan natin kung ano yung tinatayuan natin dito. We are not playing games in this place. Tatandaan natin. Excuse me. Tayo'y naririto because we are for eternity with God. Amen? Only Jesus can solve your problems or my problems. Only Jesus can say, Father, forgive them. Si Jesus lang ang pwedeng magsabi ng. Thirdly, only Christian faith is built on the incarnation, life, death, resurrection, and the promise of return of its founder. Amen? This is the only faith that the life of its founder is the foundation, who is Jesus Christ, no other. Walang iba. Amen? Kaya huwag ka nang malilito pa. Paikot-ikot. Walang pagkalagyan na lugar. Why? Hindi sigurado sa kanyang pananampalataya. Hindi niya alam na hindi naman yung leader ang pundasyon niya, kundi si Kristo. Amen? Wala nang iba. Fourthly, no other founder of any religion says, follow them. Amen? Only Jesus, our Redeemer, says, come and follow me. Matthew 8:12. Amen? Muhammad never demanded the Muslim to follow him. He told them, follow God. Yun nga yung
ibig sabihin ng Islam eh. Alam niyo yung ibig sabihin ng Islam? Submission. In the Greek word, it is submission. Kaya sabi ni Muhammad, follow God. Hindi sinabing follow me, no? Bakit ka susunod sa leader na gano'n? Eh mo, sa kanya ka sumusunod, sumunod ka sa kapitbahay mo. Sa pang kapitbahay natin. Amen? Kaya nga sabi ni Pablo, 1 Corinthians 11:1, kung hindi ako nagkakamali, follow me as I follow who? Christ. Amen? Kaya ang leader mo, kaya mo siya sinusundan dahil kay Kristo na sinusundan niya. Kaya pag hindi na siya sumusunod kay Kristo at dinadala ka na kung saan-saan, mag-isip-isip ka. Amen? Kahit si Pablo, sinabi niya, sumunod lang kayo sa akin kung ako'y sumusunod kay Kristo. Amen? So Jesus said, follow me. Walang ibang leader na nagsabi ng gano'n. Sabi ko naman. No Hindu has ever been commanded by their Maharaj to follow him. They would say, follow these wise teachings. Amen? Only Jesus. Tandaan niyo, only Jesus. Sabihin mo sa katabi mo. Only Jesus! Wala nang iba pa. Wala nang iba pa. Buddha never demanded the Buddhists to follow his footsteps, and be like him. He said, follow this wise saying. But Jesus, a class all by himself says, if any man would come after me, he must deny himself, decide to die to himself, and follow me. And for that he gave me, he that had me have life. He that does not have me does not know life. So, kay Kristo lang. Kaya nga may kanta, di ba? Kay Kristo lang, tiwala ko. Amen? Ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Di ba? Kay Kristo lang talaga. Hindi kay Kristina. Amen? Kaya church, huwag ka nang masye-shake. We have a great faith to the great God. Amen? Wala pa po ako sa kalahati ng introduction na. Come on. Amen? Amen? Amen. Kaya huwag ka na mag-alinlangan pa. Ito lang ang pananampalataya na siguradong sigurado ka. Eternity, eternal life ang iyong pupuntahan. Amen. Amen? Wala nang iba pa. Kaya sa Biblia, bakit nga ba namatay si Kristo para sa atin? Maraming nagtatanong nito no? Why did Jesus have to die for us? Okay, we will go a little bit deeper, Kaya on ice lang po kayo sa akin. Yes, amen. Kasi po gusto ko pong maintindihan at maunawaan natin ito. Kasi marami po akong naika-counsel o nakakausap, nag-share. 10 years na sa pagiging Kristiyano. Hindi pa rin alam ang pananampalataya niya. Amen? Wala pa rin pundasyon. Kaya siguro, inilid ako ng Diyos na ito ang ibahagi ngayon. Because God want us to be never the same again. Amen. Hindi na tayo matitisod. Ang lumalakad sa salita ng Diyos, nakikita yung nilalakaran. Amen. Kaya hindi ka dapat natitisod sa leader. Woo! Amen. Amen. Pag alam mo ang salita ng Diyos, amen, hindi ka maliligaw. Kaya nga laging sinasabi, ako, madalas, okay, may mga trainee, sabi ko, ako hindi perfect.
buti niyo ang mabuti, ang masama inyong iwaksi. Mapagyamanin niyo ang salita ng Diyos sa buhay niyo. Why? There's no one in us who is perfect. Lahat tayo may weakness. Amen. Nagkakamali. But church, ang pinagbabasihan natin dito, ang pananampalataya na pinanghahawakan natin. Hindi ang pananampalataya ng libo. Amen. Jesus Himself. Why Jesus have to die? It is a logical question. Diba? Why? Because God is the creator of the universe. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay, makapangyarihan siya. Pero bakit hindi isang click lang dapat? Pwede na tayong i-save, no? One click. Sabi nga ng Panginoon, in the snap of His finger, everything was created. And the Bible says, the universe is in the hands of God. Nasa kamay ng Diyos. Kaya huwag mong naisin na sampalit ka ng Panginoon. Palad niya ba na? Amen? Imagine mo yun, no? Amen? Never dream that God will slap you. Pero niyo yung mundo nasa palad ng Diyos? Amen? Bakit? Hindi na lang sinabi ng Panginoon, masave ka. Amen? Why? Why? Because God could never violate His word. Amen? Okay, narito na po tayo. Genesis 1:26. Nang nilikha ng Panginoon ang tao, sabi niya, let us created men and gave them dominion over the earth. Amen? Ibinigay niya ang kapangyarihan sa tao para mamahala sa kanyang nilikha. Amen? Watch me, okay? Pakinggan niyong mabuti nang hindi niyo ma-miss. Pag-uwi niyo, bakit nga ba ang namatay ang Panginoon? Hindi na kayo magtatanong. This will be clear today. God created men to have dominion. God gave the full authority to men over all the earth. Amen. Ibinigay sa atin ang dominion. Genesis 2:16 and to 18. Sa bahay na lang po natin basahin, ano? Tandaan po natin, God gave dominion to men. Amen. Genesis 2:16, God introduced death to Adam. Tandaan po natin, hindi po si Satanas ang lumikha ng kamatayan. I want you to be clear and understanding. And mamaya po maintindihan natin mabuti why. Bakit ang death nabuhay? Amen? Patay na buhay. Death existed ever before the fall of man. But it has no power to operate in us. It has no life. God gave Adam the complete authority and control over death. Amen? Basahin po natin to. Genesis 2:16. Napakaganda. Ipakikita ko sa inyo. Tandaan po natin, hindi po si Satanas ang lumikha ng kamatayan. It is existed. Example. Okay. I will give example. Katulad po nitong halaman. Ito pong halaman, pag po yan ay binunot mo sa lupa, hindi mo na yan kinakailangang patayin pa. Eventually, it will die. Why? It is separated from its source. Tandaan po natin, ang halaman galing sa lupa. And God said, tumubo ang lahat ng halaman. Amen? So, pag yan po ay na-separate sa source, which is the land, it will die. Amen? Genesis 2:16. Sahin po natin. And the Lord God commanded them na you are free. And the Lord God commanded the man, saying, You are of every tree free of from the any tree garden, in the garden. thou may freely But eat. you must Verse not 17.
But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. You will For in the day that thou eat thereof, thou shalt surely die. Amen? Ibinigay ng Panginoon kay Adam ang full authority, complete authority and control over death. Sabi niya, huwag mong kainin. Sabi nga sa ibang version, nihipuin. Amen? Why? Hindi mo, nasa palad ni Adam. Kung hindi niya hinipo, death has no power. Death is life irreversible. Tatandaan po natin yan. Mamaya, lubusan natin maintindihan. Kaya church, tandaan po natin, death has no power in time of Adam. It is present, but it has no power. Amen? That is only life in reverse. You gave it power if you violate the principle of detachment. Amen? If the resource was separated from the source, death is inevitable. Amen? John 15:4 says, kung ikaw ay nasa akin at ang salita ko'y nabubuhay sa'yo. Sabi pa doon, wala kang magagawa kung wala ka sa akin. John 15. Amen? The principle of detachment. So church, we have the power over them. Amen? God said to Adam, Adam, if you abide in me and my word abide in you, death has no power in you. You can see that the submission and obedience of men maintain the powerlessness of death. Yung submission natin at yung obedience. Tandaan po natin, sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was made flesh, and dwelt among us. Amen? Si Kristo ang buhay na salita. If you submit and obey Jesus, walang kapangyarihan ang kamatayan sa iyo. Nakukuha ba natin? Malinaw ba? Amen. Crystal clear ba? Amen. Sabi ng Panginoon sa kanya, di ba? If you will not eat from the tree, you will live eternally. Eternally. Amen. Sabi ng Panginoon kay Adam, if you will not. So the authority is in the hands of Adam. Nasa palad niya. Men have the power over death through the obedience to God's word. Sabi ng Panginoon, kung susundin mo. Amen? Kung susundin mo. Death has no power in the obedient man. Amen? Kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, death financially. Amen? Kaya minsan nagtataka ako, sabi nung iba, I feel empty. Kailangan kong ano yun? Unwind. Unwind. Unwind ba? Unwind. Unwind. Amen? Soul searching. Magso-soul searching muna ako. Amen? Death has no power to the obedient man. Kung sumusunod ka sa Panginoon, lahat ng aspeto ng buhay mo, pati problema mo, alam mong buhay ang Diyos. Amen? Buhay na buhay ang Diyos sa buhay mo. Amen. Why? Death has no power in you. Finances, God can provide. Amen. Asawa mo, nangangapit bahay. Kayang ibalik ng Diyos yan. Kapag ikaw'y nag-ayos sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, it is impossible.
Pati- asawa mo pati namatay buko. ng aming bahay. Pati bako ko. Buhay, hindi na namatay. Amen. Pati ko ko. John 15:7. Remain in me. If you remain in me and my word abide in you, whatever you shall ask, It shall be given. ibibigay sa'yo. Bakit? Buhay si Kristo sa buhay. Amen? Ow! For us to live forever is the obedient in His word, who is the living word, Jesus. Nabuhay na. Amen? Nabuhay na ba? Nabuhay. Amen. Hindi ka kasali. Amen. God gave Adam His word to have full control over them. Amen? Disobedience, man's disobedience activates the power of them. Sin is disobedience. Disobedience in Hebrew word is rebellion. Amen. If you will study it in Hebrew, it means rebellion. Amen. Disobedience is called sin. It is called rebellion. Disobedience is rebellion to God's known will. Amen. Alam mo na nga ang salita ng Diyos eh. Makulit ka pa eh. Amen. Ang kulit talaga eh. Ang kulit. Disobedience is rebellion to God's known will. Hosea 4:6 said, "My people perish Lack of because of lack of knowledge." Verse 7 said, "Why? Because they rejected knowledge." Tayo po ay nawawala. Kinakaunsil ka na nga ng tama, ayaw mo pang makinig. Amen? Kaya hindi ka magkaigi eh. Pasok dito, labas sa kabila. Amen? Naghahanap ng kakampi. Hindi solusyon ang hinahanap mo, kapatid. Kakampi. Amen? Mabasa ilong. Amen? Remember that disobedience is rebellion to God's known will. Kaya sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na. Sumunod tayo. Huwag ka na mag-aalinlangan Sumunod ka na. Sumunod na tayo. Amen? Nang mag-aalinlangan. No doubt. Sabi po sa Romans 5:12, eto na po, no? Why Jesus had to die? Ang po yung target natin. Through one man's disobedience activated the power of death, and death is separation from him. Kaya nga po, di ba? Sabi nga, mahiwalay ka na sa asawa mo hanggang sa Panginoon. Why? Hell is separation from God. Buhay ka man, para ka nang nasa impyerno pag hiwalay ka sa Diyos. Amen? Kaya huwag mo nang isipin pa ang alin. na humiwalay sa Diyos. Kahit iniwan ka ng iyong asawa. Amen? Move on. Amen? Ow! Lumayo si bro. Nilalamig siya, nilalamig. Walang Ito po jacket. ang tandaan natin. Because of one man, death was introduced to us. Amen. Minana natin ang kasalanan. Kung babasahin po natin ang Book of Genesis, hindi lang po siya nahiwalay. Inilabas pa sa Eternal Eden. Wow! Sayang yun na. Pero imaginein mo, kapag nasa Panginoon ka, makakakanta ka. Lupa man ay langit na rin. Gawa kasi ni Eva eh.
Si Eva kasi. Amen. Remember, hindi si Eva ang may kasalanan. Si Adan. Oo Gusto ko nga. paliwanagin kasi isa naman ang lalaki. Si Adan. Amen. Oo nga, si Adan. Si Adan. Tatandaan po natin na hindi si Eva ang nag-introduce ng kasalanan. Si Adan po, si Si Adan. Adan, kung babasahin po natin sa Biblia, when Adam ate their eyes as he opened. Why? Dahil si Adan Alam, po, nagpatukso si sa Adan. Genesis 2:16 kay Adan ibinigay. Oo. Amen. Yung salita, yung utos. Hindi kay Eva. Ay, Eva, ligtas ka! Amen. Hindi kay Eva. Kay Adan. Yung dibdib ko, Rigo. So, Romans 5:12, Romans 5:12. because of one man, he gave the power. He activated the power of death. Amen. And sin entered human flesh. But through one man also, and the word was made flesh, Jesus, iniwan niya ang kanyang trono. Bumaba. Because it takes a man to bring back what is lost. Maliwanag po ba? Siguro hindi na tayo masyashake, no? For if, sabi po sa Romans 5:17, for if by the trespass of one man, death reigned through that one man. Amen? How much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man also? His name is Jesus. J-E-S-U-S, Jesus. Never forget. Hindi po Jesus, Jesusan, no? Jesus lang, walang A. Amen. Ako po pag Jesusan, ako po yun. Amen. Jesus. Tandaan po natin, when Jesus was born by a virgin, siya po ay 100% man. Dagdag mo ng 8. Jesus. Amen? That's why nagkaroon siya ng karapatan. Pwede niya tayong tubusin sa ating kasalanan. As the word of God say, it takes a man, one man also to take back what is lost. John 14:6. Sabi ni Cristo, favorite ni Mateo to eh. I am the way, the truth, and the life. Amen? John 10:10. Si Satanas ay naparito, pumatay, muwasak, sumira. Amen? But si Cristo, Jesus came to give us life. To have it to the full until it overflows. Diba? Pag nararanasan mo ang presensya at kapangyarihan ng Diyos, para sabi nga ng kapatid, tumatalon-talon ang puso niya. Amen? Walang sukat pagkalagyan ng kagalakan sa puso niya. Why? Kumikilos. Umaapaw ang presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. John 3:16 said, kabisado natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen? Tandaan po natin. It is why Jesus had to die. Kailangan niya magkatawang tao. Amen? Para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Ito na po ang body. Tapos na po ako sa introduction. Tandaan po natin to, no? Itong mga sasabihin ko ngayon. Number 1, remember that Good Friday is a payday. Amen? Number 1, Good Friday is God carrying out sentence
set us free. Katulad po ng verse natin, sabi, it is finished. Tetelestai. It is finished. Tinapos na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Number 2, Good Friday is God's faithfulness to His word through one man's death. You were brought to life. Amen? Dahil sa kamatayan ni Kristo sa Good Friday, nagkaroon tayo ng buhay. Amen? Number 3, Good Friday is God's manifestation of His love for you. Jesus is the ultimate sacrifice of God because He loves you. Kaya huwag mo mamaliitin ang sarili mo. Amen? Kakaiba ka, unique ka, special ka. Ang Panginoon mismo bumaba sa langit para sa iyo. Kaya hindi ka just. Amen? Just do it. Amen? Number 4, Good Friday is God's judgment to sin. Jesus' death was God's judgment to Himself. Jesus is our substitutionary penalty. Dapat tayo ang nakapako sa krus. Kaya minsan, pag ang kapatid matitiris mo na, ipapako kita sa krus. Amen. Mag-easy ka, ipapako talaga kita sa krus. Amen. Bakit kayo natawa? Amen. God sacrificed Himself. Iniwan niya ang pagiging Diyos niya sa langit para lamang sa iyo. Amen? Number 5, Good Friday is the only way God can bring you back to Himself. Amen? Good Friday is so special for us, mga kapatid. Dire mo, ibinalik ka ng Panginoon sa Kanya. Number 6, Good Friday is necessary to save us from bad eternity. And the eternal separation from God, which is hell. Hell is eternal frustration. Kaya wag na wag kayong pupunta doon. Amen? Malinaw ba? May naiintindihan ba kayo? Wala namang natutulog, no? Kaya lagi kong gusto nakatingin kayo sa akin. Amen? Number 7, Good Friday is a day that God so sin. He took the power of sin out of death. Ang kamatayan ay namatay na uli. Wala na siyang kapangyarihan. Amen? Kaya kapatid, tatandaan mo, always remember what God has done for you in Good Friday. Tawa-tawa. Sabi niya, ba't tatandaan to? Amen? And lastly, this Good Friday is just one day that solved eternal problem for you. Amen? You don't have to be separated from God anymore. That is why don't treat Good Friday lightly again. Amen? Good Friday is the most important day in history. Amen. Amen? It is the mark in history of men. Amen?
In John 19:30, Jesus said, "It is finished." Good Friday is a payday. Amen? Paid in full. Still by the blood of Jesus. Amen. Kaya kapatid, huwag ka nang mag-alinlangan pa sa iyong pananampalataya. Amen. You are sealed by the blood of Jesus. Sige po, pwede po tayo tumayo. May naintindihan po ba tayo? Malinaw po ba? Today is the payday. Good Friday Good is a payday. Friday is Amen. a payday. Amen. Good Sige po, Friday is manalangin the tayo saglit payday. kasi meron po tayong communion. Next lang po ang aking panalangin. Sige po, let's pray. Ama namin nasa langit, salamat o Diyos sa oras na ito, Panginoon, na naliwanagan ang aming mga isip at puso kung ano pong kahalagahan ng Good Friday, Panginoon. Thank you so much for your great love, O God, unto us. Na ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin, Panginoon, nang sa ganun, makasama mo kami sa buhay na walang hanggan. At tunay nga, O Diyos, ngayon pa lamang, salamat, O Diyos, nararanasan na namin, Panginoon, ang pagkilos mo sa aming mga buhay. And Father God, we commit once again ourselves unto you. Hindi na po kami mag-aalinlangan, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo, sapagkat tunay nga, O Diyos, Ikaw, Panginoong Jesus, ang pundasyon ng aming pananampalataya. Wala nang iba pa. Thank you so much, O God, for your goodness. Thank you so much, O God, for your love. And once again, ang aming buhay, Panginoon, ay kinukumit namin sa iyo sa oras na ito. Susunod kami, Panginoon, na ayon sa kagustuhan mo. Salamat po, O Diyos. At simula sa araw na ito, our life will never be the same again. Sa iyong papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus.